At this point, magkaroon po tayo ng ilang sandali ng pagbubulay-bulay, pakikipag-ugnay sa ating Diyos sa sandali ng ating mga pananahimik. Aming Diyos at aming Panginoon, sa umaga pong ito ay nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinahihiram sa amin. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon sa isang magandang panahon na kami ay makadako sa iyong sambahan to worship you, Lord, to praise you, to give thanks, to fellowship with you. At ibukas namin, Panginoon, ang aming mga pandinig, ang aming isipan, ang aming puso sa mga bagay na gusto mong sabihin sa amin ngayong umaga. Salamat po sa mga blessings na aming patuloy na tinatanggap buhat sa iyo. Bagamat yung iba ay hindi namin idinalangin, pero ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng aming buhay at ng aming pangangailangan. At ikaw, Panginoon, ay aming pinasasalamatan. Salamat po sa protection na aming na-enjoy, sa kapayapaan, at gayon din, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin. Ngayon pong umaga, nagpapasiyasat kami sa iyo. Kung masumpungan mo, Panginoon, na may bahid ng pagkakasala sa aming puso, sa aming isipan, sa aming katauhan. Dalangin po namin na kami ay iyong patawarin at linisin sa aming mga karumihan at paging dapatin mo po kami sa aming pananambahan ngayong umaga. Dumadalangin po kami, Panginoon, na maging mapakinabang ang aming pakiisa sa pananambahan. Maging yung mga kapatid namin na who are with us online. Alam namin, Panginoon, na sila man ay ibe-bless mo as you are blessing us at patuloy nilang ma-enjoy ang pagsamba online kasama namin. Ikinukumit namin sa iyo ang aming pananambahan. Gawin mo, Panginoon, na mangusap sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod at maging sensitive kami sa mga bagay na gusto mong matutuhan namin at maging bahagi ng aming buhay. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan, ang aming mga pasasalamat at dalangin din namin, Panginoon, yung mga kapatid namin na padako pa lamang sa lugar na ito. Ingatan mo po sila at makasama namin, Panginoon, sa pananambahan. Pagpalain mo ang bawat sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong greetings. Happy birthday, Ramoncito Cruz. Wala pa, no? Taga ng Kasya? Oh. Ang atin pong memory verse for the month ay pang number 9.
dumadami yung ating kakabisahin. At ang sabi sa Matthew 18:20, "For where two or three come together in my name, there I am with them." Matthew 18:20. Ang paksa po ng ating mga mensahe para ngayong Mayo at Hunyo ay loving the body of Christ, the church. So, posibleng i-discuss po dito yung mga demonstration ng ating pag-ibig sa iglesia. Sa May 11 po ay Mother's Day. Idaraos natin ang ating pagdiriwang para sa mga ina ng GNCF sa May 18 sa pangunguna ng mga kabataan, May 18. Ang mungkahi po ng ating multimedia team ay gamitin po yung ating conference room para sa mga magulang na may maliliit na anak. Maglalagay tayo ng TV set at audio para mas maging maginhawa ang kanilang pananambahan. Pag-aaralan natin ang advantage o disadvantage ng proposal. Yun po, para sa mga magulang, sa mga nanay na mayroong anak. Ang atin pong GNCF Annual Family Camp, May 9 to 11. Ang team, Finish the Race Together. Ang verse po ay nasa Acts 20:24, Finish the Race Together. Ang ating director, ang predictor SIG, ang mga deputies ay mga young professionals. Ang assembly time po dito sa church ay 8:30. By 9:30, aalis na po yung bus papuntang Rizal, Laguna. At doon po sa ating bus ay mayroong seating arrangement, ano? Siguro yung mga senior citizens sa bandang unahan. Doon sa medyo matagtag sa bandang ulihan, yung mga bata. Yun po. Here are the categories for the Camp P. 100%, 70%, at 50%. Wala pong 0%. So at least yung 50%, ano? Pero let us target yung 100%. At God will provide for us. Nandyan din po yung listahan ng mga dapat dalhin. Ang Biblia, Sunday dress, sport clothes, rubber slipper, shoes, flashlight, personal hygiene care. Provided ng camp ang notebooks, ballpen at tote bag. Para sa unang lunch ay kanya-kanyang dala po ng pagkain. So, pack lunch po. Ang mga assigned presider at special number, May 11, si Predicador Brother Aaron Santos. Ang special number ay si Solen. Sa 18, si Ate Puring. Ang special number ay si Predicador Sig. At sa 25 po, si Predicador Perry Perez. Ang magbibigay ng special number ay si Iris Pay. Ang atin pong financial report, ang pumasok po ay 15,900, ang lumabas 44,109. So malaki po ang discrepancy nung lumabas at saka nung pumasok. Ang ating po nung quote of the week, prudence make a person cautious and insightful. Ito po yung mensahe ng ating Pastor Mando last Sunday, yung prudence and wisdom.
So yun po ang ating mga announcement. Siguro wala naman kayong tanong, ano? Yung sa camp, kung may tanong kayo, nandyan po si Predicadora Sig. Kausapin nyo pagkatapos ng ating pananambahan. Doon po sa Psalms 95:1, pwede bang ilagay sa screen yon? Psalms 95 verses 1 to 3. Sabi po dyan, "Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation." Tayo po ay dumako. Ang sabi, let us sing. So, naisip ko po na kahit pangit yung boses, just sing. You are singing for God. At dahil iisipin niya, baka pangit naman yung boses ko eh. Pero sabi niya, let us sing. So, pangit man yan, maganda man yan, sama-sama, let us sing to the Lord, giving thanks to Him with gratefulness in our hearts. For He is the rock of our salvation, and He does wondrous things para sa atin. So, we are also thankful doon sa music team. Hope we can see yung kanilang sacrifice, yung kanilang pagbibigay ng oras kung Sabado para mag-ensayo at tayo ay pangunahan sa ating pag-awit. So, pwede ba natin silang palakpakan? Thank you, music team. At ngayon po ay pangunahan nila tayo sa ating pag-aawitan. Let us sing. Thank you. Thank you po, EJ, and the rest of our music team for beautiful singing this morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Natutuwa po tayo na we're full house today. And at marami po tayong mga kasama sa online this morning. Kasama na po si Sister Piling sapagkat siya po ay may karamdaman. But we're so thankful to God for an opportunity na ngayong umaga po, bago po tayo mag-camp next week. Yan. Ma-announce ko na din po, Chairman, baka po mamaya next week may pumunta dito, wala po tayo dito next week. Tayo po ay nasa camp. So, kaya po sa mga nasa online at sa mga nandito, next week po tayong lahat ay nasa Rizal Recreation Center. So we hope to God that all of you can join and all of you can be a part of this special event for our church. So ang atin pong focus ngayong umaga sa panalangin ay ang atin pong camp next week. Yung lahat po ng may mga karamdaman, lahat po mga nag-birthday, lahat po ng may mga pangangailangan para sa camp at para sa ating mga buhay. At anuman po ang inyo pong nais ilapit sa Panginoon this morning, we would like to pray with you and pray for you. So before we do that, let's sing our prayer call song. Alam kong may magagawa ang Diyos, and let's trust in the Lord this morning because God is faithful and God is full of love. Let us sing. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay lilingkod. Alam kong diringgin ako ng Diyos. If you have anything you want to
give to the Lord this morning, please come. If you have prayers, if you have thanksgiving, if you have concerns, you have burdens, let's come and let's pray together to the Lord this morning. Kayo pong mga nasa upuan, please join us. Let's pray for one another. Kayo pong mga nasa online, please join us in prayer this morning because God is with us. Ang ating nga pong memory verse for today, saan man may dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Oh, let's bow our head to the Lord and let us pray. Father in heaven, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga sa isang napaka-biyayang araw ng pananambahan. This is a blessed Sunday of coming together to worship and to pray for one another. Ngayon pong umaga, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang bawat isa na dumako sa harapan, Panginoon, mga kapatid namin na may mga thanksgiving, mga kapatid namin, Panginoon, na may mga pagpupuri at pagpapasalamat, meron sila, Panginoong, nais ipag-celebrate, Panginoon, on this day. Father, we pray na tanggapin mo po ang kanilang offering of thanksgiving. Tanggapin po ang kanilang offering of rejoicing. Tanggapin po ang kanilang offering of worship. Because you are God worthy of all our praise. Panginoon, sinasamahan po namin ngayong umaga ang kapatid naming si Ramoncito Cruz sa kanyang birthday. Dalangin po namin naman na ikaw po ang siyang patuloy na mag-watch over him and watch over his whole family and continue to bless his life to the full. Panginoon, nais din po namin ilapit sa iyo ang mga kapatid namin, Ama, na may mga karamdaman. We especially want to lift before you si Ate Piling, Sister Piling this morning, nakalalabas lang po ng hospital. Patuloy mo po siyang palakasin, patuloy mo po siya, Panginoong, pasiglahin, patuloy mong ibalik, Panginoon, ang kanyang stamina, Panginoon, so that she can go back not only to her everyday routines, but most especially, Panginoon, sa kanya pong paglilingkod sa Diyos. Dalangin po namin naman na ang kanya pong pag-church ay patuloy niyang magampanan at dalangin din po namin, Panginoon, according to your grace, na makasama namin siya sa camp next week. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na mag-provide sa lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po sa kanyang mga anak at mga apo na nag-alaga sa kanya, nagsubaybay sa kanya, at nagkaloob ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Father, idinadalangin din po namin sa iyo, Panginoon, aming mga kapatid na sasama sa camp, bagamat meron po silang mga physical na mga kahinaan. Si Ate Hirang na may karamdaman, but she said, I'm gonna join the camp. Si Kakosme, Panginoon, na meron ding mga dinaramdam, and yet sasama sa camp. So palakasin mo po ang kanilang mga katawan, palakasin mo po ang kanilang mga pananampalataya, ipagkaloob mo po lahat ng kanilang pangangailangan, and we will have a wonderful camp together. Yung po aming mga kapatid na for some reason or another ay meron po sila mga karamdaman and they cannot join the camp. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang magbigay ng biyaya sa kanila at kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga puso na one way or another they will be with us in heart and online sa pamamagitan po, Panginoon, ng ministry ng Good Neighbor Christian Fellowship. And because of that, Father in heaven, amin pong dinadalangin sa iyo ang aming camp beginning Friday, Saturday, and Sunday. Salamat po, Panginoon, sa loob ng 32 years, hindi mo po pinagkulang ang aming church. 32 years, hindi mo po pinabayaan ang aming church. You are a faithful God. You are a loving God. You are a God full of compassion for your children, for your flock here at Good Neighbor Christian Fellowship. Panginoon, tinitingala po namin ang iyong kagandahang loob at pinasasalamatan namin sa loob ng 32 years. Ikaw ang natataas at ikaw ang natatanyag at ang pangalan mo ang nahahayag sa amin pong mga gawain. Panginoon, dalangin po namin, Ama, na ikaw po magpala sa bawat pamilya na magjo-join. Ikaw po magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw magbabantay sa aming mga tahanan at gagamitin mo po ang camp na ito, Panginoon, not only to strengthen us, to encourage us, to inspire us, but to let your power work in our lives and power to work in our church so we can continue, Father God, to pursue your calling and finish the race that you have set for GNCF.
Panginoon, ngayon pong umaga, tinataas din namin sa iyo ang aming mga kapatid. Panginoon, na meron po mga problema sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, may mga pangangailangan, Panginoon. Ikaw po ang nangako sa amin, Ama, I will supply all of your needs. And so, Father, we trust you today. With all of our hearts, you will supply all of our needs. And we will not worry, we will not fear, because God is trustworthy sa lahat ng kanyang mga pangako. Panginoon, dalangin din po namin sa iyo, Panginoon, patuloy ang lahat po ng mga manggagawa ng iyong church, lahat po ng aming mga predikador, lahat po ng aming mga Sunday school, in full force, Panginoon, kami po ay gaganap ng aming po mga role sa camp, especially po ang aming pong camp director, ang predikador, Mandy Siegfried Mandy Santos. Dalangin po namin na bigyan mo siya ng wisdom, bigyan mo siya, Panginoon, ng strong leadership, na Panginoon, ma-encourage niya ang bawat isa sa amin, Panginoon, to give our best to the Lord our God. And we pray na ikaw din po mag-supply ng pangangailangan ng church, Father God, na tutulong sa mga kapatiran namin, Ama, na maraming pangangailangan. Panginoon, ngayon po umaga, itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming pong kabuuan ng buwan ng May, kabuuan ng May of June, sa aming pong bagong theme about loving the body of Christ. Panginoon, ituro mo po sa amin, how can we best show our love to you and our love to the church in these many weeks that will come. Panginoon, dalangin po namin ang bawat isa na nakatayo sa aming harapan, anuman po ang kanilang reason ng paglapit, anuman po ang kanilang pangangailangan, anuman po ang kanilang kabigatan, anuman po ang kanilang hinaing, anuman po ang kanilang karamdaman, Panginoon, ipinagtitiwala namin sa iyo this morning na kami nakatayo dito. We unload everything to you. We present our request to you, and we trust that you will take care of every one of us. Sampu, Panginoon, ang mga kasama namin online, wherever they are in the Middle East, wherever they are in North America, wherever they are in the world, Father, we reach out to them in faith, and we ask you to help them and bless them and guide them and give them peace in their hearts. Take good care of all of us and bless all of us. We pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all. The Lord has blessed our lives. Now we bless the Lord sa pamamagitan ng ating offering. Let's pray. Panginoon, inihiling po namin ng blessing sa buhay ng kapatiran, ang pagpapala mo sa kanilang buhay at pagbibigay ng wisdom, ng kakayahan to earn money at gayon din, Panginoon, ng isang puso na mayroong pag-ibig sa iyo. We pray in Jesus' name. Amen. Ngayon po ay magbibigay ng special number si Makmak. Thank you, Makmak. Praise the Lord. Beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. If you have your Bibles, please open with me to the book of Ephesians, chapter 4, verses 15 to 16. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng Word of God. Ephesians chapter 4, verses 15
to 16. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. From Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love, that each part, as each part does its work. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head. Join me in a word of prayer. Father God, salamat po sa isang natatanging theme for the month of May and June about loving the body of Christ. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin to see and understand and realize how special is the body of Christ, the church, Good Neighbor Christian Fellowship, our church, our family. And we thank you, Father, for this church that you've been blessing these 32 years. At dalangin po namin, Panginoon, na patuloy naming ma-appreciate ang blessing ng church na ito sa buhay ng bawat isa sa amin, ang role ng church na ito sa buhay ng bawat pamilya namin. Please open our hearts to you today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Napakaganda po ng ating topic, theme for the month of May and June. How to loving the body of Christ. At ang akin pong message this morning is entitled, How to Love the Body of Christ. Ito pong mensaheng ito, mga kapatid, is very personal to me because I feel in my heart the love of the church. So, before I learn to love the church, it is the church that showed its love to me. Parang sinabi ni Kristo, we love Him because He first loved us. Natutunan nating mahalin si Kristo sapagkat una na tayong minahal ni Kristo. I learned to love this church so much because this church had shown me love from the very beginning. Nung kami po'y nagpe-prepare ng mga pictures para po sa aming pong 25th wedding anniversary, naghahanap po kami ng maraming pictures, Chairman. Siguro po nakita niyo naman yung aming picture presentation, audio-visual presentation. So nakita ko po yung mga pictures kung saan Good Neighbor Christian Fellowship has always been there for me and my family. Hindi ko po makakalimutan ang taon na ako'y nag-start sa GNCF. Ito po ay taong 1994. Kaya po siya hindi ko pwedeng makalimutan is because that's the same year na ako po ay nag-start magturo sa Christian Academy of Manila, 1994. And marami po ako natutunan sa CAM. Doon ko po na hone lahat ng aking mga skills, hindi lamang po sa pangangaral, kundi sa pagtuturo. And marami po akong picture noon, ma'am. Marami akong picture noon. But the first time na nakita ko po kung paano ako pinagmamalasakitan ng church, ay nung namatay po ang aking tatay in the year 1999. My father was 57 years old. He died of heart attack, my father. So, hindi po ako masyadong nanghihingi ng anything from our church kasi bago lang naman ako sa church. Bago lang ako sa church dito sa atin. Pero I was very surprised na nagpakita ang Good Neighbor sa aming lugar sa Nueva Ecija, sa Cabiao, Nueva Ecija. Wala pa pong masyadong cellphone noon, kaya hindi mo naman matawagan or anything. So,
Dumating po si chairman, si Mrs. Santos at ilang mga miyembro ng ating church doon sa bahay namin sa Cabiao, and I was very surprised. My mother was very surprised. Everybody was very surprised. Paano nilang nalaman pumunta dito sa amin? Alam niyo po, sabi ni chairman, nung mabalitaan namin, pastor, na namatay ang tatay mo, nagplano talaga kami pumunta sa inyo, pero dahil hindi namin alam kung saan pupunta, ang alam lang namin, taga Cabiao na Ecija kayo, so pinuntahan namin ang lahat ng Poninaria. Can you imagine? Pinuntahan nila lahat ng Poninaria. Nagtatanong, meron ba kayong kilalang Ribo, Freddy Ribo na namatay? O, hindi dito. Tingin naman sila. Finally, merong nakapagsabi na, oy, doon po ang bahay niyan sa Palasinan, Cabiao, Nueva Ecija. So, they showed up in our house, and we were very, very thankful to the Lord. Grabe ang pagmamahal sa amin ng pagmamalasakit sa amin ng GNCF. Pinuntahan pa kami doon. And then, tinitingnan ko po yung mga picture namin. Nung pong si Eliza ay 1-year-old, nandun din ang good neighbor. In fact, nandun pa nga si Joy, si Patty, mga 1-year-old pa lang sila. They were there when my daughter is 1-year-old. Ganon din si Liam, chairman. Meron akong picture na si chairman ay nag-pray kay Liam when he was 1-year-old. And also Zoe. So that the church is always there for my family. And ito nga pong nakaraan na kami po nag-celebrate ng wife ko ng 25 years anniversary. The church is also there. Hindi lang po kayo lahat nakapunta. In-invite ko naman marami sa inyo, pero sabi ng wife ko, yung hindi nakapunta, magpapakain na lang tayo sa church. And so, praise the Lord. And we were able to do that. And then, namatay po ang aking sister. My sister Parites, she died at the age of 55. Never pa po na-meet ni chairman yung aking pong sister. Siya po yung nagtatrabaho sa Cavite, sa aming school as registrar. Wala pong nakapunta sa Cavite, bagamat nag-work siya doon for almost 20 years. And yet, ang ating church, na hindi man siya na-meet, ang nagpunta doon. And I am so touched by the gesture of the church. Salamat po sa bigay ng church. Salamat po sa mga kapatid natin na nag-abot ng tulong para sa aming pamilya. And alam niyo po, pag kayo namatayan, napakalaking bagay po yung church. Napakalaking bagay po yung church, mga kapatid. I realize as a pastor, I realize as a believer, kung gaano kahalaga sa amin ng church. Sapagkat nung ang akin pong kapatid ay na-cremate dyan po sa may Laloma, sa may St. Peter's, nakabarong po ako kasi kami ng service bago mag-cremation. Pero po, nung ako po'y nagsasalita na, ako po'y broken, so hindi ako makapagsalita. Naiiyak lang ako, ma'am. Iyak lang ako. Alam niyo naman ako mag-preach. Bold and strong. Pero pag po pala namatayan ka ng pamilya, you cannot So nagsasalita ako, umiiyak na ako, hindi na ako makapagsalita. Salamat sa Diyos, yung aking sister may kasamang pastor. So yung pastor ang nagsalita, siya ang nag-sermon, siya ang nag-encourage. After the service, I shook his hand and said, Pastor, padala ka ng Diyos sa amin. Kasi you comforted our family in this time of grief. When I cannot preach, you shared the Word of God. So, I thank the Lord for the church, really. Yung pastor na yon, nag-volunteer pa yun. I'll go. Ang cremation po namin ay 8 o'clock in the morning. Nandun siya at 8 o'clock in the morning. Sinamahan niya kami magkakapatid. Alam niyo po, yung kapatid ko, nung magkasakit, hindi po namin ipinaalam sa aming nanay sapagkat siya po'y merong heart ailments. Ang takot namin magkakapatid, kung malalaman niyang namatay si Marites, baka atakihin, dalawa na patay namin. So we cannot think, hindi namin ma-bear na maisip na baka dalawa yung aming patay. We cannot. And so kami lang pong magkakapatid ang nag-shoulder ng lahat ng trabaho, lahat ng pag-aasikaso. And we appreciate the assistance of the church.
So nung pong kami nandun na sa Nueva Ecija, dumating po uli si Chairman. Sabi ko, Chairman, maggawain tayo. So nagawain kami, maiksi lang naman. Pero my mother is so happy. My mother is so encouraged. Na second time na meet ni Chairman yung aking mother when they get there. And then, kinabukasan po sa simenteryo, yung pong church sa Nueva Ecija, yun naman din po ang nag-lead ng service sa simenteryo. So, ini-imagine ko po kung wala yung church, how can we manage? Kaya po, mahalin natin ang church. Can you say amen? Sapagkat sa panahon at oras at araw na kailangan po natin ng assistance, prayer, and guidance, the church will always be there for us. Yun nga po lesson namin sa Sunday School kanina. Alam niyo po ang bilin ni Lord Jesus kay Peter. Peter, feed my sheep. Peter, take care of my flock. Ganun po kamahal ng Panginoon ng church. Sapagkat ang church is the body of Christ and Jesus Christ is the head of the church. So, paano daw po natin dapat mahalin ng ating church? So, Ephesians chapter 4, verse 15. Sa Tagalog ko po babasahin. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Mga kapatid, sa simbahan, kailangan po laging namumuhay tayo sa katotohanan. Sabi nga po dito, let our lives lovingly express the truth. Because Jesus is the way, the truth, and the life. So, Jesus Christ is God of truth. So, bilang tayo mga believers, followers, children of God, dapat po tayo ay namumuhay din sa katotohanan. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay dapat ine-express sa pamamagitan ng pag-ibig. Speak the truth in love. Minsan po kasi tayo, masyado tayong, yung bang, ako, franka ako, they say. Ako, straight to the point ako. Kahit masaktan na ang masasaktan. May mga ganong tao Masaktan na ang masasaktan. Ma-offend na ang ma-offend. But I will tell the truth. I have no problem with you telling the truth. Pero ang sabi po ni Kristo, ang sabi po ni Apostol Pablo, tell the truth in love. In the most loving way. Paano mo pong sasabihin sa mahal mo sa buhay na, halimbawa, yung misis mo, tumataba na. Tumataba na. Sabihin ko sa misis ko, oy, misis, Maria, tumataba ka na. Di ba baka naman masaktan, ma-offend. So, paano mong sasabihin? Mami, mukhang lumulusog ka. Maybe another way to say it. Or, Mami, mukhang gumagana kang kumain. There is other ways to say it na hindi ma-offend yung sinasabihan mo. Sapagkat yun po ang sabi sa atin, let our lives lovingly express the truth in love. So how do you express the truth in love? Yung pag gusto mong i-rebuke. Meron po tayong mga miyembro na nagkakamali. Meron tayong mga miyembro na nagkukulang. Meron tayo ng mga miyembro na medyo siguro na niligaw ng landas. Pero how do you tell the truth in love? Yung hindi ka hindi natitisod sa'yo, hindi na offend, hindi na to turn off dahil sa pagkasabi mo. Yun po ang sabi sa atin. Let our lives lovingly express the truth in all things, sa lahat ng bagay. Speaking truly, dealing truly, living truly, always in love. Yan. So bago po kayo magsalita, itanong nyo muna, is it the most loving way to say it? Alam niyo po si Chairman very careful sa ganyan. Sa tagal po ng aming pagsasama ni Chairman, more than 30 years, alam ko may mga panahon na
Di ba, ma'am? No? Si ma'am, very honest sa akin si ma'am. Especially si ma'am. Si ma'am kasi ano siya eh. Si principal. Pag meron akong konting sablay, tawagin niya ako, Pastor, sabihin ako sa'yo. Sabihin niya sa'yo, in the most loving way. Hindi ka masasaktan, hindi ka ma-offend. Kasi alam mo, kinakausap ka niya kasi ginagabayan ka niya. Yeah. So, ganun po dapat ang maging ways natin. Speak the truth, but speak the truth in love. Verse 15, instead, speaking the truth in love, we will grow. Ayan. Ang church daw po mga kapatid ay mag-grow to become in every respect matured. Ayan. Kailangan po dumating tayo sa punto na tayong lahat ay nagmamatured. Gusto ko po yung lesson namin sa Sunday School kanina, sabi ni Chairman, hindi pwedeng habang panahon tayong tupa. Dapat dumating tayo sa point na tayo ay magiging pastol. Tapos, kaya ko po binasa Chairman kanina, totoong-totoo yun, mismo kay Pedro, kasi ang pinag-usapan namin, si Pedro at si Jesus. Sinabi ni Jesus kay Peter, Peter, you feed my sheep. And to begin with, si Peter ay sheep. Tupa. Pero dito, binigyan na siya ng assignment ng Panginoon. Oh, Peter, hindi ka tupa lang ha. Ngayon, pastol ka na din. Kaya alagaan mo yung mga tupa. And then, kung babasahin ninyo yung sulat ni Pedro, sinabi naman ni Pedro, oh, ako na matanda, katulad yung matatanda, taas nga po kami ng matatanda. Meron naman magtataas, praise the Lord. So, pag tayo tumatanda sa Panginoon, nagmamature sa Panginoon, nagiging elder tayo sa Panginoon, hindi ka dapat manatili na ikaw ay tupa, sapagkat ang sabi ni Pedro, alagaan ninyo ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Can you say amen? So, meron na po palang kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Eh, tanong nyo, Pastor, sino yung kawan ko? Na kung kayo Sunday school teacher, yon ang kawan mo. Kung kayo ay yung youth president o yung mga youth officers, yun ang kawan mo. O yung mga young professional, yun ang kawan mo. O yung Bible study mo, yun ang kawan mo. Meron ka ng kawan o flock na ipinagkatiwala sa iyo ang Diyos. At ang sabi ni Chairman, kung wala ka pang kawan ngayon, dapat meron ka. Dapat magkaroon ka ng kawan. Yung po sabi sa atin. Oh. Kailangan tayo mag-matured. Speaking the truth in love, we will grow to become in every respect matured. Mature body of Him. He is the head. Ang sabi po dito, enfolded in love, let us grow up in every way and in all things into Him who is Jesus Christ the head. Huwag po natin kalilimutan, sino ba ang ating head? The head of the church is Jesus Christ. Kaya nga sabi po ni Chairman kanina sa kanyang sahe sa Sunday School, sabi ni Jesus, feed my sheep. Take care of my sheep. In other words, hindi tayo nagiging sheep ni Apostle Paul o ni Apostle Peter. We remain to be the sheep of Jesus because Jesus is the head of the church. So, sino po ang head ng Good Neighbor Christian Fellowship? See? It's never Pastor Armando Santos. It's never Pastor Ted Ribo. It's always Jesus. Jesus is the head. We are the body. Huwag po niyong aalisin yon sa inyong puso at isip. This is not a human organization. This is not a social club. This is not Lions Club. This is not Kiwanis Club. This is not YMCA. This is the body of Christ. And the body of Christ has one head. And the head is Jesus Christ. He is the head. Kami po ni Chairman ay mga
Ang sabi po ni Peter ay mga fellow shepherds. That's what we are. And Jesus is the chief shepherd. Yung po sabi doon, chief shepherd. Napakaliwanag po nun. Because of Christ, the whole body, the church, in all its various parts. Bilang tayo daw po ay mga katawan, marami po daw tayong mga parts. Tingnan nyo nga po yung parts ng inyong mga katawan. May kamay, may paa, may tenga, may mata. Ang sabi nga po ni Apostle Paul, hindi pwedeng sabihin ng tenga sa ilong, hindi kita kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa, hindi ka mahalaga. Sapagkat kung wala ang paa, paano lalakad yung katawan? Kung wala yung kamay, paano kikilos ang katawan? Kung wala yung mata, paano makakakita? So, ang bawat isa ay mahalaga sa katawan ni Kristo. Can you say amen? Yan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, bahagi ka ng katawan ni Kristo. Yan. Bahagi ka ng katawan ni Kristo. Bawat isa. We are closely joined. We are firmly knit together. When each part is working properly in all its functions, we will grow. Yung po sabi doon sa Tagalog 16. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay na mga kasukasuan mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalago ang katawan at pinatatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. So mga kapatid, maliwanag sa sinabi ni Apostle Paul na ang bawat isa dapat gawin ang kanyang parts. Ang kamay may parts. Ang paa may parts. Ako po'y nagpunta ng simbahan ngayong umaga, kailangan ko yung paa. Kasi kailangan mo yung paa para ka mag-drive. Kung wala po akong paa, paano mo nang makaka-drive dito? So mahalaga yung paa. I cannot go to church without the paa. And this morning, bago po tayo nagsimula ng gawain, ay kumain po kami ng sopas. Sister Dory, napakasarap talaga ng sopas ng Good Neighbor Christian Fellowship. Walang katulad. You cannot match. Kaya po, paborito namin yan, sopas, pandesal. Ang wife ko po, hindi yan nag-aalmusar sa umaga pag mag-church. So, pagkatapos ng Sunday school, magsosopas na siya. Napakasarap po, kaya praise the Lord. Oh, yan. Paano po tayong kakain, Sister Dory, kung wala tayong kamay? Alam nga naman, magpasubo pa tayo kay Kakosme. Kakosme, subuan mo nga ako, wala akong kamay. O, salamat sa Diyos, may kamay. Kaya po mahalaga yung kamay. Mahalaga yung paa. Ganon din po sa church. Kung wala si Sister Dory, ano kakainin natin? Buhangin. Kung wala si Sister Jojo, paano na simbahan natin? Na-imagine nyo ba? Kung wala si chairman, alam niyo po, the more I listen to him, the more I appreciate the wisdom. Alam, chairman, you are so full of wisdom. Hindi po siya ako po kasi, nag-Bible school po ako Nag-graduate po ako ng Bethel Bible College, Bachelor of Christian Ministries, major in Biblical Studies. Nag-aral po ako ng Asian Theological Seminary. Ang kinuha ko din po doon ay Biblical Studies. Nag-aral po ako ng doctorate sa ministry. Pero pag kami nagsa-Sunday school, minsan pag may tanong si chairman, hindi ako makasagot. At pag sumagot ako minsan mali, napahiya ako doon na mali. Lahat naman kami hindi makasagot. Si Ate Hirang hindi makasagot. Sister Dory hindi makasagot. Abe, si church kasi kung magtanong ay kahirap magtanong. Sirit na kami, hindi kami makasagot. So, doon ko nakita sa kanya, para siyang si Solomon, marami siyang wisdom. And he's been teaching from the old church, Panginoon, from the old church until now, hindi po siya napapagod magturo. Hindi nawawala yung kanyang sense of humor. Yun po ang love natin kay chairman Magaling ang kanyang sense of humor. Sinusuntok ka na pero nakangiti ka pa rin. Di ba, no? Kasi maganda siyang magsalita. Nire-rebuke ka niya pero hindi ka ma-offend. Kasi binabalot niya ng biro.
Kaya po, speaking the truth in love. So sabi po dito, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan mula pa rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalago ang katawan at pinatatatag nito ang kanyang sarili. So ang church natin ay lumalago, ang church natin ay lumalaki, at ang church natin ay nagiging matatag sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya po ang ating topic is loving the church. So, practical ways to love the church. So ito po ay para sa ating lahat. How can we show love to our church? Taas nga po ang kamay na nagmamahal sa Good Neighbor Christian Fellowship. Thank you. Palakpakan nga po natin ang Panginoon, please. Malaking bagay po sa atin ang church, mga kapatid. Lagi ko po naaalala yung sinabi ni Ria. Sabi ni Ria yun eh. Kasi po si Ria Pascual. Paano yan, pastor? Dadalawa lang kami ni Kuya. Tama naman, dadalawa lang sila ni Kuya Ralph. Ang kagandahan, Ria, bagamat dadalawa kayo ni Ralph, nandyan ang church. Laging nandyan ang church. Para kayo tulungan pag may mga emergency, pag may mga problema, pag may mga pangangailangan. Hindi po naiiwasan yun eh, yung mga ganon. O kamukha po ni Sister Mercy, namatay po yung kanyang nanay. O nanghingi siya ng prayer sa church. Pumunta si chairman at nag-pray para sa pamilya ni Sister Mercy. At nagkasakit po si Sister Piling. Naku, Sister Piling, mahal na mahal natin. So si Emmy, ano yan eh, lagi yung, ano yan talaga, text brigade talaga yan. Pastor, pag-pray mo si Mama at may sakit. Pastor, pag-pray mo si Mama at nasa ospital, may admit. Pastor, pag-pray mo na yung pangangailangan. So, kumbaga tayong mga nasa church, together we pray for Sister Piling. And praise the Lord, Sister Piling is already well. Sister Piling is already nasa bahay na. Nagpapagaling. Hello, Sister Piling. And I'm sure Sister Piling ay nanonood sa atin. Hindi naman po nagpapabaya yan. So, mahalaga po sa atin ang church. Pag kayo magpapakasal, nandyan ang church. Pag kayo magpapabaptize, magpapabinyag, nandyan ang church. Oh, pag po kayo namatayan, nandyan ang church. Pag po kayo may problema, naku si chairman, minsan si chairman, lawyer. Mas magaling pa nga yan sa lawyer eh. Meron tayong miyembro, magkaroon ng problema, oh. Kinausap niya yung abogado. Oh. Saludo sa kanya yung abogado eh. Kaya ang dalangin ko kay chairman, hanggang 90 years old, kaya pa niya yan. Yan. So, practical ways to love the church. Number 1, hospitality. Kind welcome in the Christian home. Bilang tayo magkakapatid sa Panginoon, magpakita tayo ng hospitality. The truth is, almost lahat sa inyo napuntahan ko na ang bahay. O yung bahay ni Kalet, yung bahay ni Bless, o ni Migs, o bahay yung sa Tanyong, sa Nangka, doon sa malayo, kila Kaanghel, sa Pasig. Lahat ng bahay dito napuntahan ko na, hindi ko na pupuntahan. Yung bahay ni Jam eh, sa malayo kasi bahay mo eh. Pero lahat ng bahay niyo, more or less, napuntahan na namin. And you know what? You are so hospitable. And dapat lang ganun. Hospitable tayo. Pakita niyo yung welcome sila, yung pag-ibig natin sa kanila, yung pag-aruga natin sa kanila. Yan. Hospitality is one way to show your love to the church. Number 2, intercession. Ilista nyo yung mga pinagpe-pray. In fact, salamat po doon sa mga nagpe-prayer meeting online sa church. Salamat po sa mga prayers nyo. Saka po, pag Sunday ng umaga, bago po tayo mag-Sunday school chairman, nagpe-pray sila chairman. Sabi ko nga sa wife ko, naku mami, pag dapat maaga tayo, hindi tayo
Hindi tayo mawawala. Kasi po, pag si chairman nagbakasyon, kailangan maaga kami. Dapat 9 o'clock, nandito na kami. Pag hindi ready ang wife ko ng 9 o'clock, iiwanan ko talaga. Dapat ito ako ng 9 o'clock. Kasi si chairman, hindi na-late. Sabi nga po ni Ka Cosme kanina, sinusundo ako ni... 7:30 pa lang, sinusundo na ako ni chairman Yan, silang dalawa. Si chairman, si Ka Cosme. 7:30. Nandito na yan. Kaya po, yan, ipapanalangin natin. Marami pong nagpe-pray sa inyo. Yung pong mga kababaihan natin sa prayer meeting, nagpe-pray sa inyo. Yung pong ating mga senior, nagpe-pray sa inyo. And that's exactly what we need to do. Kung talagang gusto nyo ipakita na mahal nyo ang Good Neighbor Christian Fellowship, pag nakarinig kayo ng balita, ipag-pray nyo. Can you say amen? Yung mga may sakit, yung mga nadisgrasya, yung mga may problema, yung mga nag-away, yung mga, ipag-pray natin. Number 3, visitation. Kasama po yan sa pagpapakita ng pagmamahal sa church. Pag may narinig kayong na ospital, bisitahin nyo. Pag may narinig kayong nagkasakit, bisitahin nyo. Pag may narinig kayong nagka-problema, kung pwede, bisitahin nyo. Pero bago kayo bumisita, magte-text muna kayo. Uso naman yung text di po ba? Sister Dory, pwede ba kami bumisita dyan? Huwag kayong biglang lilitaw. Iba na ho ang etiquette ngayon. Iba na ngayon ang etiquette kasi nung araw wala namang cellphone. Ngayon may cellphone. Te-text mo muna, Sister Dory, pwede ba kami pumunta dyan? Dadalawin lang namin si Ka Junior. Pupunta kayo, punta kayo. So yung pong visitation, pagpapakita ng pagmamahal sa church. Ngayon po, nung pumunta sila chairman sa amin, ngayon po itong nakaraang linggo, tumawag si Mrs. Santos, Pastor, nandito na kami sa may munisipyo. Sunduin mo na lang kami dito. Sinundo ko na nga sila kasi baka kami maligaw. Kasi po, meron na nga cellphone. Namatay ang tatay ko, wala namang cellphone. So nagtanong sila sa lahat ng puninarya. Ngayon po, dahil may cellphone, mga kapatid, magagamit niyo yung cellphone pag kayo magbe-visitation, pagka kayo may mga prayer requests. Si Sister Dory, pag may prayer request yan, lagi, Pastor, pag-pray mo si Michael, Pastor, pag-pray mo si John, yan. Napakadali po manghingi ng prayer request ngayon. Huwag po kayo mahiyang manghingi ng prayer sapagkat ang sabi sa Bible, pray for one another. Number 4, social concern o benevolence. Hindi po naiiwanan ang church natin. Maliit lang tayong church. Pero sino sa inyo ang hindi natulungan ng church pag kayo may pangangailangan? Wala. Ganyan po kabait ang ating church. Ganyan compassionate ang ating church. Wala po tayong masyadong maraming pera. Kita nyo naman, ang pumasok, 19,000. Ang lumabas, 44,000. Ang laki naman lumabas. Kasi po, ang church natin, hindi po nag-iipon. Ang church po natin, yung pumasok, ginagamit din sa mga gawain ng Panginoon. Can you say amen? Sa loob ng 32 years, tingnan nyo, sino sa atin ang nagpayaman dahil sa church? Wala naman. Si chairman, kaya po maganda kotse niya. Kasi sabi ni Mrs. Santos, mga anak, yung daddy nyo, bilan nyo ng bagong kotse. Hindi naman bagay sa kanya yung luma. Kaya maganda kotse niya. Ako po, maganda kotse ko. Buti na lang, may misis ako na. Kundi po dahil sa misis ko, ang kotse ko, lagi pong bulok. Ibig sabihin, yung pong mga nakukolekta sa church, mga kapatid, ginagamit din ng church. Pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng naglilinis, mga outreach. Lahat po ng perang yan ay para sa Panginoon, ginagamit sa gawain ng Panginoon. And so how do you show your love to the church? Yun, magbigay po tayo. In fact, alam niyo po, napakalaking encouragement yung po mga kapatid na nagpapakain. May birthday. Kayo, di po ba sa bahay niyo, pag nag-birthday kayo, nagpapakain kayo? O di, magpakain po tayo sa church, birthday niyo And let me tell you this, nabe-bless ang church, nabe-bless din po kayo kasi ang Panginoon,
Sabi nga, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, wastong takal, siksik, liglig, umaapaw ang ibibigay sa inyo. Pinakain mo yung mga anak ng Diyos, pagpapalain ka ni Lord. Kaya nga po ako, pagka mayroon kami okasyon, magpapalista ako agad. Birthday ng anak ko, palista tayo. Anniversary, palista tayo. Huwag po kayong mag-second thought na pag may okasyon, pasasalamat. Iba nga po, pag may mga pasasalamat, nagpapalitsyon, nagbe-birthday, pag kayo po may okasyon, pasasalamat nyo sa Diyos, magpakain kayo sa church. Malaking bagay po yun sa ating church. Why? Ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig sa church. Amen. Praise the Lord. Ayan. Tapos po, yan. Number 5, maganda po. Practical ways to love the church. Number 5, be a peacemaker. Pag nabalitaan po kayo na hindi nagkakaayos, hindi nagkakasundo, sabi sa Biblia, blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Manalangin po tayo na sila'y magkasundo, magbigay tayo ng konting payo kung para sila magkasundo, gumawa tayo ng paraan para magkasundo. Lalo na po yung mga nag-aaway na mag-asawa. Kaya nga po may ninong. Sino po sa inyo ang ninong at ninang nyo? Si Mrs. Santos, Mr. Santos. Naku, si Predicador Perry pala, ninong pala. Ninong, inaaway kaya ako ni Elizabeth. Di gagawa ng paraan yun si Ninong. Ano ba ang pinag-aawayan? Yung peacemakers. Kaya kung pipili kayo ng ninong at ninang, imagine niyo palagi yung peacemakers para tutulungan kayo na kayo ay magkasundo. Dito po sa simbahan natin, marami na ako naikasal. Nakita ko si Kat, saka si Daniel, nandun Yan. Mukhang may ikakasalan naman nata ako doon sa likod. Yan. Pagpipili kayo ng ninong-ninang, talagang anuhin ninyo na peacemakers. At tayong lahat ay dapat peacemakers. That's how you love the church. Number 6, sharing is caring. Lagay niyan, sharing is caring. So, kahit po sa social media, ang mahilig po mag-post dito ng mga ganyan, si Sister Dory, yan, po-post siya, mga message, mga ganyan. I-share ko naman. Because sharing is caring. Di po ba, no? Hindi lang po yung sharing ng mga messages, kundi especially mga kapatid, kung meron kayo maitutulong sa panahon ng pangangailangan, sa panahon po ng kagipitan, pag may bagyo, pag may sakit, pag binaha, malaking bagay po yan. Nung panahon po ng Ondoy, panahon po dito po sa atin sa Marikina, lagi po may bagyo dito, may baha. Yung tulong po ba kahit papaano, sharing is caring. Lalo na sa church. Kaya po pag Pasko, pag bagong taon, meron po tayong mga talagang handog, pamaskong handog, sapagkat nais nating ipakita na ang ating church ay mapagmahal na church. In fact, magka-camp na naman tayo. Last year, talaga po namang nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Pag po gabi, nagra-raffle kami, kaya sumama kayo. Last time, nagbigay si Bernadette ng 6,000. Pinaparaffle namin. Na-encourage si Doktora, nagbigay din 3,000. Si Aaron, si Sig, si Chairman. Wala si Joy, pero sabi ni Chairman, si Joy meron din. So pumunta po kayo doon, malay nyo, kayo po pagpalain ng Panginoon kasi marami tayong sponsor na nagmamahal sa church. In fact, gusto po ni Chairman, matutunan natin lahat na maging responsible, pay 100%. Kasi po, challenge nyo sa faith nyo Kumbaga si Chairman, ini-encourage niya yung inyong faith. Yung faith nyo, kaya ba yung 100%? Kaya ba ng faith nyo yung 100%? Marami sa inyo sabi, yes! Mukhang yung iba, nanghihina ang pananampalataya, hindi kaya yung 100%. So sabi ni Chairman, sige, yung hindi kaya ng 100%, iba 50, iba 70. Napakabuti ng ating church. Saan ka nakakita ng church na ini-sponsor at tayo po ay sinasubsidize ayon sa kakayahan.
Tingnan nyo nga po yung katabi nyo sa kakayahan. Oh. Kaya naman magbayad ng 50%? Go. Kaya magbayad 70? Go. Bakit? Basta lang walang dahilan para hindi sasama, Chairman. Ano po? Wag lang dahilan para hindi kayo sasama. Hindi po hahayaan ni Aaron. Yan po si Aaron lahat sila magkakapatid, very generous. Si Joy, very generous. Lagi po tayo may giveaways pag may mga camp. Lagi yan. Si Sig, alam niyo naman si Sig, very generous. Pero nakikita ko din si Aaron, very generous. Si Aaron. Si Ronnie. Oh, yan. So, kung may magagawa tayong para, mga kapatid, hindi pwedeng sabihin nyo na, kasi kulang pera ko Sino po ang kulang pa ang pera para sa camp? Taas po kamay. O si chairman lang. Hindi po dahilan yung kulang ang pera nyo. Hindi. Never. Sharing is caring. If we can share with you, we will do that because we care for you. Maximize, number 6 po yun. 7, maximize your personal ministry involvement. Sabihin niyo po, involvement. Mga kapatid, hindi po pwede kung mahal niyo ang church, wala kayo involvement. Paano niyo sabing mahal niyo ang church, wala kayo involvement? Isa po, Chairman, na nakita ko sa aming pamilya sa panahon po ng problema, na nung ko po nakita yung pagmamahal ng aking mga kapatid, nung sister ko po, Marites, ay na-ospital. Wala naman pong mayaman sa amin, ma'am. Wala pong mayaman sa amin. Ang ate ko po, senior citizen. Siya po ay accountant na retired na. Ang kanyang mister ay seaman, retired na din. So, wala na tayong masyadong maasahan doon. Ako po, pastor. Ever since po ako pastor. Wala po ako ibang trabaho kundi pastor. Sabi ko sa sister ko, alam mo ako pastor. Walang masyado talaga. Yung kasunod ko po, si Marites, pangatlo. Pang-apat, si Amalia, teacher. Public school teacher. Tapos po, kasunod niya, CPA. Yun ang po medyo may kaya-kaya sa amin. CPA siya. Tapos po yung bunso namin, yung nagbabarko. Na ngayon naman po, hindi nagbabarko kasi nagte-training. So wala din siya. Ang amin pong bill ay close to about 600,000 sa ospital. Close to 600,000. Wala na po kami masyadong cash. Sabi namin, pag tayo hindi umalis dito, aabutin tayo 1,000,000. So, ilipat na natin. So, tawag-tawag si Dr. Marisa San Lazaro na ilipat namin ang San Lazaro, ICU to ICU. So, nagpapasalamat po ako sa panahon ng ganong gipitan na erase namin yung 600,000 more or less para matulungan yung aming kapatid. Ganon din po mga kapatid, kailangan involvement. May involvement ang bawat isa. Yung ate ko, nagbantay. Yung pong walang masyadong ma-contribute sa pera, bantay. Sila nagbantay, ilang araw nagbantay. Hospital, kasama sa ambulansya. May involvement. Ganon din po sa church mga kapatid, kung talagang mahal natin ng Good Neighbor Christian Fellowship, dapat meron tayong nakikitang involvement. Sabihin niyo po, involvement. Yan. Tingnan nyo yung katabi nyo, ano ba ang involvement mo sa church? Para masabi natin, mahal nga niya ang church kasi meron siyang involvement. Isang pagmamahal na nakikita ko po sa pamilya ni Sister Let at ni Ka Benji at ng buong pamilya. Alam niyo po yung buong pamilyang yan, pag nandyan si Bless, nagbibilang ng pera yan sila Si Blenny, nagbibilang yan sila. Sister Let, Ka Benji, nung araw, Ka Benji, nung kami meron pang Bible study ng mga kalalakihan, lagi may dalang pandesal yan. Hindi nawawala kay Brother Benji yung pandesal. Siguro mayroong factory ng pandesal sa tabi ng bahay nila. But most importantly, ako po'y mahigit ng 30 years sa Good Neighbor Christian Fellowship, hindi po kami pinababayaan ni Ka Benji sa barong. Yung suot ni chairman, gawa ni Ka Benji. Yung suot ko ngayon, gawa ni Ka Benji. Hindi po ako po'y fashionable pastor. Di ba? Kagwapo-gwapo namin ni chairman kasi maganda yung aming barong.
Hindi po kami mukhang kawawa. Yung ibang pastor, nis-nis na yung barong, gutay-gutay yung barong. Hindi mo po makita yan sa Good Neighbor. Ang mga pastor namin dito matikas. Kasi maganda mga barong namin. Kasi mahal na mahal ni Sister Let at ni Ka Benji ang Good Neighbor Christian Fellowship. Ayaw nila na ang mga pastor mukhang busabos. Yung ibang pastor mukhang, salamat po. You maximize your involvement. And number 8, serving and helping whenever you see a need. Pag may nakita po, dito po sa atin mga kabataan, nakaka-encourage. Pag kailangan may bubuhatin, nandyan ang mga kabataan. Pag kailangan may ipupush, nandyan ang kabataan. Pag may kalilinisin. Kaya po ako mga kapatid, sa totoo lang, I am 59 years old sa November. 59 na po ako sa November. Malapit na ako maging senior. Pero ako'y natutuwa sa church natin, ang daming kabataan na may initiative, may kusang palo. Hindi mo uutusan. Sila Joseph, sila Agi, sila attorney, yung mga kabataan, sila EJ, wala ka utusan. May kusa sila, may kusa. Itong church natin, marami tayong kabataan dito na may kusa. Yung mga dalaga natin dyan, si Joyce, si Riza, si Pauline, ano yun sila? Meron silang kusa. Meron silang sarili nilang involvement. Meron silang sariling ministry. And we need to maximize your personal involvement. If you really love the church, you maximize. Hindi yung minsan ka lang makita kapag Biyernes Santo. No, maximize. Pag Pasko, kamukha niyan, Mother's Day. Mother's Day. Ano naman ang ating pakulo? Mga kabataan natin, magagaling yan. Number 9, showing mercy. Showing mercy, mga kapatid. Kung talagang mahal natin ang church, ipakita natin pag may nangangailangan, may mga namatayan, you show your mercy, you show your concern, you show your sympathy. And of course, number 10, share your blessings. Share your blessings. Hindi po natin kayo hahanapan ng mga bagay na wala sa inyo. Share lang. Binigyan kayo ng blessing, you share. Yun lang po, share your blessing. That's how you show you love the church. Sabihin niyo nga po, I love the church. I love GNCF. Amen. Tayo pong lahat ay aawit ng atin pong communion song. Tatawagin ko po ating mga predikador. Ang sabi ni Kristo, tayo ang kanyang katawan. Tayo pinag-isa ng pag-ibig ng Diyos. Siya'y namatay para sa atin. Kaya dapat ipakita din natin yung ating pag-ibig sa Kanya. Awitin po natin, communion song. As we drink this cup, We worship you as we eat this bread, we honor you, and we offer you our lives as you have offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember. and worship you, oh Lord. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon, nais po naming magpasalamat sa iyo sa aming church, Good Neighbor Christian Fellowship. Salamat po, Panginoon, sa mahigit 32 years na kami po ay narito ayon sa iyong pagkatawag sa amin. Tinawag mo kami, Panginoon, as a church, as a family church, sapagkat meron kang layunin na lingapin, abutin, at ipangaral namin ang iyong mga salita.
Salamat po, Panginoon, from the very beginning. Nandyan po ang iyong mga anak sa pangunguna po ng aming chairman, Pastor Armando Santos, lahat ng aming mga predikador, lahat ng aming mga diakonesa, lahat po ng aming mga Sunday school teacher, mga leaders, mga kabataan, mga kababaihan, mga kalalakihan, mga professional. Salamat po, Panginoon, na ang aming mga buhay ay may meaning at may purpose sapagkat meron kaming involvement in this church. Meron kaming mission in this church. Meron kaming part and purpose through this church. And we love this church, Father. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy naming maipakita sa bawat isa ang pagmamahal ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal sa aming church. Tulungan mo po, Panginoon, na ibigay namin ang aming best. Ma-involve kami, Panginoon, through our best. Because Jesus, you gave your life for us. At yan po ang aming inaalala today, Father. Ika'y namatay sa krus, nagkapira-piraso ang iyong katawan, nabuhos ang iyong dugo to save the body of Christ, the church. And so we share your love, Father, in our hearts. We share the love of Jesus. We share the power of the Holy Spirit. We are the body of Christ. We are the church. We are Good Neighbor Christian Fellowship. And today we celebrate it by partaking of the bread and partaking of the cup. Help us to make it meaningful today. As we say, Jesus, we love you. And we show Jesus, we love the body of Christ, the church. So please wash all of our impurities, wash all of our sins. Even today, as we celebrate the Lord's Supper in Jesus' name. Amen. Amen. Atin na pong ipapamigay ang ating pong katas ng ubas at tinapay while we sing the song again. Mag-intay po tayo. Let's sing this song. Get the bread and get the cup. We will take it together. As we drink this cup, we worship you. as we eat this bread, We honor you. and we offer you our lives as you had offered yours for us. We remember all you've done for us. We remember your covenant with us. We remember And worship you, oh Lord. Habang tayo po'y nag-iintay na makatanggap ng tinapay at katas ng ubas, tayo po'y saglit na magbulay-bulay, tayo po'y mag-evaluate ng ating mga sarili. Sapagkat sinabi po ni Kristo, kung kukuha kayo ng tinapay at katas ng ubas, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Isuko natin sa Diyos lahat, karumihan, lahat ng ating pagkukulang, lahat po ng atin pong mga pagkakamali, at sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako na ako'y mamuhay ng karapat-dapat at kalugod sa inyo. Ang atin pong komunyon ay isang sagradong gawain. It is solemn, it is sacred. Because Jesus said, do this in remembrance of me. Kaya hawak niyo po yung tinapay, hawak niyo yung katas ng ubas, wala po kayong ibang iisipin kundi si Jesus. Si Jesus. Ibig ni Jesus, kamatayan ni Jesus, pagpapatawad ni Jesus, kagandahang loob ni Jesus.
Hawakan niyo po yung tinapay, hawakan niyo po yung katas ng ubas. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, inaalala po namin ang iyong katawan na nagkapira-piraso para sa aming kaligtasan upang kami magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Na kung kailanman na kami ay haharap sa iyo, kailanman na dumating sa amin ang kamatayan, wala kaming sukat ipangangba o ikatakot sapagkat kami ay mga anak ng Diyos na nilinis at hinugasan ng kanyang banal na dugo. Salamat sa iyong katawan, Panginoon, na sinisimbolo ng tinapay na ito. We remember you today. We love you today. We worship you today. Even as we take this bread, you bless it in Jesus' name. Amen. Let's take the bread. Matapos maghapunan ay dumampot siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ang sarong ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Salamat po, Panginoon, sa katas ng ubas, sa iyong dugo, na nabuhos sa krus ng Kalbaryo sa ikalilinis, ikahuhugas, ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Panginoon, marami po kaming kasalanan. Marami po kaming karumihan. Marami po kaming pagkukulang at pagkakamali. Pero Panginoon, nagpapasalamat kami, wala kaming sukat, ikatakot, ipangamba, sapagkat ang dugo ni Kristo ang naghuhugas ng aming mga kasalanan. If we ever face you, when you return, if we face you when we die, we have nothing to fear because the blood of Jesus washes and cleanses all our sins. And for that we thank you, and for that we remember your blood today. Through this cup, you bless it in Jesus' name. Amen. Let's take the cup. Thank you po. God bless you all. Inaanyahan po na tumindig ang kapulungan para po sa closing prayer and benediction. Tayo po'y magyuko ng ulo, tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa unang linggo ng Mayo. Salamat po sa pagkakataon na maipahayag namin ang pag-ibig sa iyong church. At dalangin po namin sa mga susunod na linggo ay patuloy naming matutunan, maranasan, masunod ang iyong panawagan na kami matutong magbigay ng tunay na pag-ibig sa Panginoon, ulo ng Iglesia at sa katawan ni Kristo ang aming church. Ngayon po sa aming pag-uwi, samahan mo po kami, Panginoon, sa aming po mga trabaho, pagkabayan mo po kami, ingatan mo po kami, Panginoon, at dalangin po namin naman na majority of us will be able to join the camp. We pray that in the mighty name of Jesus. Tanggalin mo po, Panginoon, ang lahat ng hadlang. Tanggalin mo po, Panginoon, ang lahat ng problema. At lahat kami magkaroon ng pagkakataon. Yes, we will join this camp. And God, ang dalangin namin, Panginoon, yung camp, gawin mong powerful. Lahat ng mga gawain, powerful. Lahat ng mga meditation and devotion, powerful. Lahat ng mga sermons, mga awitan, God, make it powerful. Because God, we want to experience your presence. We want to experience your power as you continue to bless our church and prepare it for the years of ministry to come. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos na tagapagkaloob ng aming pangangailangan. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na hindi mo po kami pinababayaan. Hayaan mo humayo kami ng may kasiglahan sa aming mga puso. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang ating pong commitment verse, maging kalugugnuwang mga salita ng aking bibig at ang kagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manlubos.
Ali po, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, na binless mo kami spiritually. We thank you, Lord, sa provisions mo ngayong tanghali. Gawin mo na pagpalain para sa kalakasan at kalusugan ng bawat isa. At we thank you sa mga tao na naghanda nito. In Jesus' name, Amen.